Isang lalaking nagngangalang Terenzio ang nagmamadaling pumasok sa isang paliparan sa Brussels. Halatang kinakabahan siya at nagmamadali. Iisipin ng karamihan na nahuhuli siya sa kanyang flight, ngunit malayo iyon sa katotohanan. Nagtanong siya sa help desk para sa anumang tiket papuntang kanluran, ngunit nalaman niyang ang pinakamalapit ay 2 oras pa bago umalis. Gayunpaman, binili pa rin niya ang tiket para lamang makatawid sa terminal. Sa parehong paliparan, isang sikat na influencer na si Ines ang nakikipag-video chat sa kanyang kaibigan sa New York nang bigla siyang mabulunan at mawalan ng malay. Nag-aalala si Ines dahil wala siyang magawa upang makatulong. Sa labas, ang mga taong nanonood ng TV ay nakikitang ang mga reporter at live show hosts ay nawalan ng malay habang nasa kamera. Hindi lang iyon, kundi isang buong kalye ng mga tao ang nakahandusay at walang malay sa lupa. Iniisip ng mga manonood na isa itong biro, maliban kay Terenzio, na alam kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang oras na para kumilos siya at nagmamadaling pumunta sa terminal. Nang ma-distract ang isang gwardya, inagaw ni Terenzio ang kanyang baril at inutusan ng lahat na tumabi. Nagmadali siyang pumasok sa isang flight na paalis patungong Moscow sa loob ng ilang minuto. Iilan pa lamang ang nakasakay nang pumasok siya at tinutukan ng baril ang lahat. Wala ang piloto, at ang co-pilot na si Matthew ay ayaw tumulong sa isang terorista. Habang nag-aagawan sila sa baril, tinamaan ng bala ang palad ni Matthew at nasugatan siya. Sa labas, nagpanik ang mga pasahero at sinubukan ng flight attendant na si Gabriel na pakalmayin sila. Lumabas si Terenzio mula sa cockpit at nagtanong kung may piloto sa eroplano. Isang babae na nagngangalang Sylvie ang tumayo kahit na retiradong helicopter pilot lamang siya. Sa utos ni Terenzio, siya at si Matthew ang nagpalipad ng eroplano kasama ang ibang pasahero. Nasira ang avionics dahil sa bala, kaya wala silang paraan upang makipag-ugnayan sa labas. Habang nasa himpapawid, sinubukan ni Sylvie at Matthew na kumbinsihin si Terenzio, ngunit nanatili siyang matigas. Sinabi niyang siya ay isang opisyal na naka-assign sa NATO at may alam siyang hindi nila alam. Sa wakas, ibinunyag niya na ang sinag ng araw ay naging nakamamatay. Simula sa susunod na araw, ang pagsikat ng araw ay papatay sa lahat kahit pa nasa loob ng bahay. Nagsimula na ito sa mga bansang nasa silangan tulad ng Japan at Korea, at ang eroplano ang susunod na tatamaan kung maabyutan sila ng pagsikat ng araw. Hindi siya pinaniwalaan ni Matthew at Sylvie at inisip na may problema siya sa pag-iisip. Inamin din ni Terenzio na maaaring mukha siyang baliw, ngunit iginiit niyang hindi siya ganoon. Samantala, patuloy na dumudugo ang sugat ni Matthew na maaaring maging problema kalaunan. Isang pasahero na nagngangalang Laura, isang home health nurse, ang tumulong sa kanya. Dahil wala silang sewing kit, gumamit sila ng mainit na kutsilyo upang isara ang sugat. Napasigaw sa sakit si Matthew at lalo pang nagpanik ang mga pasahero. Alam ni Matthew na kung magre-rebelde ang mga tao, malalagay sa panganib ang lahat, kaya sinabi niyang lilihis sila ng ruta ayon sa kagustuhan ni Terenzio bago bumalik sa orihinal na destinasyon. Umaasa si Matthew na darating ang mga fighter jets para iligtas sila, ngunit pakiramdam ni Sylvie ay sila lamang ang bahala sa kanilang sarili. Isang pasahero na si Ayes ang nakarinig sa usapan tungkol sa araw at naging hinala. Biglang umubo ang isang Arab na pasahero at nawala ng malay. Nagkunwaring tumutulong si Ayes at inagaw ang baril ni Terenzio. Ikinulong si Terenzio sa banyo at pinilit si Matthew na sabihin ang totoo. Ibinunyag niyang papunta sila sa Iceland dahil gusto ni Terenzio na pumunta sa kanluran. Doon, arestuhin siya ng pulis at palalayain ng iba. Sinabi rin niya ang tungkol sa araw at ang paniniwala ni Terenzio na papatayin nito ang lahat. Nagkagulo ang mga pasahero. Naalala nila ang mga kakaibang nangyari bago sila sumakay at nag-alala sa kanilang pamilya. Pinakalma sila ni Matthew at Anoko ang responsibilidad bilang kapitan. Nang subukan nilang maglanding sa Iceland, wala silang makuhang signal mula sa traffic control. Nang makita nila ang lupa, napansin nilang maraming eroplano ang nagbanggaan at nagkagulo ang mga tao. Doon nila napagtanto na nagsasabi ng totoo si Terenzio, ngunit hindi sila makalapag dahil barado ang runway. May sapat na gasolina ang eroplano para makalipad pa kanluran patungong Scotland. Kaya iyon ang kanilang ginawa. Inilabas si Terenzio at ipinaliwanag niya ang nalalaman niya, narinig lamang niya ito sa kanyang mga nakatataas at hindi niya alam kung bakit ito nangyayari o kung titigil pa ba. Samantala, ang Arab na pasahero ay nahihirapang huminga at malapit ng mag-cardiac arrest. Sa kanyang huling hininga, sinabi niyang lumunok siya ng mga diamante. Sinubukan ni Laura na iligtas siya ngunit nabigo. Sa parehong oras, matagumpay silang nakapag-emergency landing sa Scotland. Paglabas nila, tumunog ang kanilang mga telepono, puno ng balita tungkol sa nakamamatay na sikat ng araw. Kalahati ng mundo ay patay na at ang natitira ay naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Walang laman ng paliparan, ang iba ay tumakas at ang natitira ay nagtatago sa dilim, umaasang makaliligtas. Ngunit ayon sa balita, namamatay pa rin ang mga tao kahit nasa bunker. Biglang lumapit ang 3 RAF servicemen at humingi ng tulong. Mayroon lamang silang 45 minuto bago sumikat ang araw. Kaya nagpasya silang kumuha ng mga supply at muling lumipad patungong kanluran.
Isang pasahero na si Jakob, isang aircraft engineer, ang gustong bumalik sa kanyang buntis na asawa, ngunit pinigilan siya para sa kaligtasan ng lahat. Matapos mag-refuel at mag-ayos ng eroplano, muli silang lumipad. Isa sa mga servicemen ay isang piloto at iminungkahi na lumayo sila sa equator upang hindi sila agad maabyutan ng araw. Ang susunod nilang destinasyon ay Canada upang mag-refuel muli at ayusin ang radyo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang internet at nagsimulang tumunog ang kanilang mga telepono. Natanggap nila ang mga huling mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na sa Brussels. Pagkatapos, may isang lalaki na nakahanap ng artikulo na nagsasabing ang sanhi ng sakuna ay ang polarity ng araw. Isa pang pasahero na nagngangalang Horst, isang climate specialist, ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng polarity ng araw. Ipinaliwanag niya na kada 11 taon, nagbabaligtad ang magnetic field ng araw ngunit walang nakakaalam kung bakit. Wala itong malaking epekto sa mundo kaya kaunti lamang ang naging pananaliksik tungkol dito. Gayunpaman, sa nakalipas na mga dekada, humihina ang tindi ng pagbabaligtad. Dahil dito, iniisip ni Horst na naging mas malakas ito sa kabaligtarang direksyon. Kung tama ang sinasabi niya, ang mundo ay tinatamaan ng gamma rays saan man sumikat ang araw, kaya agad na namamatay ang mga tao. Wala silang paraan upang patunayan ang teorya dahil malamang patay na rin ang mga siyentipikong naglathala ng artikulo. Sa pagkakataong yun, nalaman ni Ayes mula sa isang balita na ang mga RAF servicemen na kanilang isinakay ay mga terorista mula sa Afghanistan. Sila ay inaresto at ibinabalik sa kanilang bansa mula sa paliparan. Sa labas, nakipagtalo ang isa sa kanila at itinulak ang matandang may demensya. Dahil dito, namatay ang matanda at lalo pang kinamuhian ng mga pasahero ang terorista. Ikinwento ni Sylvie ang balita kay Macho at napagdesisyonan nilang iwanan ng mga terorista paglapag nila sa Canada. Makalipas ang ilang minuto, nakalapag sila at may 2 oras bago sumikat ang araw. Maraming biktima ng sikat ng araw ang nakahandusay sa buong lungsod. Inutusan ng mga terorista na maghanap ng pyesa para sa radyo sa pinakamalapit na tindahan. Pumayag sila ngunit iginiit na isama sina Gabriel at Jacob. Ang problema, alam ni Jacob ang plano ngunit hindi si Gabriel. Kaya nang nasa tindahan na sila at ikinulong ni Jacob ang mga terorista sa isang silid, tumanggi si Gabriel na sumama sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jacob na kumbinsihin siya. Sa huli, nakabalik si Jacob sa paliparan habang hinahabol ng mga terorista, ngunit naiwan si Gabriel sa lungsod. Umalis ang eroplano nang wala siya. Hinabol ito ng mga terorista at nagawa nilang tamaan ng isang bintana ng bala. Sa kabutihang palad, bitak lamang ang nalikha kaya kung mananatili sila sa tamang altitude, hindi ito mababasag. Isang batang may malubhang sakit na nagngangalang Dominic ay sakay din ng eroplano. Sinubukan siyang kausapin ni Ayes ngunit pinaalis siya ng kanyang overprotective na ina na si Zara. Bigla silang nakatanggap ng radio signal mula sa Hawaii. Naputol ang usapan ngunit inakala nilang may mga nakaligtas na nananatili sa loob ng isang underwater bunker kaya sila buhay pa. Gustong pumunta agad ni Matthew sa Hawaii. Ngunit para kay Sylvie, delikado ang umasa sa hindi malinaw na mensahe. Samantala, galit si Terenzio dahil ang kapitan lamang ang gumagawa ng desisyon. Nagprotesta siya at nagkasundo ang lahat na magbobotohan na lamang sila sa mga susunod na desisyon. Nang magsimula ng kumalma ang sitwasyon, sabay-sabay tumunog ang ilang alarma na nagpapahiwatig ng problema sa eroplano. Nang suriin ni Matthew, nalaman niyang ang isa sa mga terorista na humahabol sa kanila ay nakakapit sa landing gear. Kung mananatili ito roon, hindi sila makakalapag. Kaya nagpasya si Matthew na itaas ang lipad ng eroplano upang ang lamig at kakulangan ng oxygen ang magpabagsak sa terorista. Ngunit hindi niya naisip ang bitak sa bintana. Dahil sa pagkakaiba ng pressure, ito ay nabasag at nagdulot ng kaguluhan sa loob ng eroplano. Lumipad palabas ang mga gamit habang naghahanda ang mga pasahero sa posibleng pagbagsak. Mabilis na ibinaba ni Matthew ang altitude at gumamit si Jacob ng kahoy na tabla upang pansamantalang takpan ang bintana. Kumalma ang lahat ngunit nahirapan huminga si Dominic dahil natangay ang kanyang respiratory tube. Nakaisip si Ayes ng paraan at ginamit ang oxygen pipe bilang kapalit. Nagpasalamat si Zara at nahiyang naging masungit siya kay Ayes kanina. Sinabi ng kapitan na hindi na opsyon ang Hawaii dahil hindi nila ito maaabot sa oras sa kasalukuyang altitude. Ang pinakamainam na opsyon ay lumapag sa Attu, isang isla sa Alaska. Bukod dito, hindi rin natanggal ng turbulence ang teroristang nakakapit. Pumunta sina Ayes, Jacob, at Terenzio sa ilalim ng eroplano at gumawa ng butas sa sahig upang makita ang terorista. Itinutok ni Terenzio ang kanyang baril sa dilim ngunit hinayla ito ng kriminal at muntik na siyang mapatay. Mabuti na lamang at nailigtas siya ni Ayes at nabaril ang terorista. Naging bayani si Ayes sa loob ng ilang minuto bago nalaman ng mga pasahero na siya ang dahilan ng pagkamatay ng Arab na pasahero. Inilibing nila ang bangkay nito sa Canada kung saan may nakakita kay Ayes na binuksan ng kanyang tiyan. Inamin ni Ayes na isa siyang manloloko na nagpuslit ng mga diamante mula Brussels patungong Moscow.
Nasa loob ng katawan ng Arab na lalaki ang mga diamante sa kanyang pahintulot, ngunit namatay ito dahil hindi nito sinunod ang panikang instructions. Nang marinig ang pag-amin, may ilang pasahero na gustong iwan si Ayes tulad ng ginawa sa mga terorista, ngunit sa botohan, pinili pa rin siyang manatili. Bilang resulta, siya ay pinususan at ikinulong sa Avionics Bay. Sa sumunod na eksena, lumapag sila sa Alaska at muling nag-refuel bago lumipad ulit. Habang nasa himpapawid, may napansin si Horst na kakaiba. Ang mga prutas sa kanilang kinuha sa Canada ay wala ng lasa. Sa tingin niya, ito ay dahil sa matinding gamma rays na nagbabago sa atomic structure ng pagkain. Ang mas nakababahala ay nababawasan ng nutritional value nito. Kung magpapatuloy ito, mamamatay sila sa gutom sa loob ng ilang linggo. Kinilala ni Macho ang panganib ngunit iginiit na ang pangunahing layunin nila ay tumakas mula sa araw. Sa nakalipas na ilang oras, nagsisimula na siyang mawala ng kontrol sa sarili. Hiniling ni Sylvie na magpahinga siya ngunit sinigawan niya ito na hindi niya karaniwang ginagawa. Nagpa siya ang mga pasahero na pilitin siyang magpahinga at inilabas siya sa cockpit. Bagaman naiinis, nangako si Macho na matutulog sa loob ng ilang oras. Makalipas ang ilang sandali, nakasagap sila ng isa pang signal sa radyo at narinig ang dalawang panig na nag-uusap. Ngunit ang grupo ay narinig lamang ang salitang Star 17. Di nagtagal, napagtanto nila na ang taong nagsasalita ay isang cosmonaut na nasa kalawakan. Nagulat sila na may buhay pang tulad niya, ngunit nangangahulugan din ito na nakikipag-usap siya sa control room na nasa Earth. Dahil sa panibagong pag-asa na mabuhay, nagpasya silang pumunta sa NATO headquarters sa Brussels kung saan nagsimula ang lahat. Sa ganitong takbo, magkakaroon sila ng 4 na oras matapos silang lumapag sa Brussels bago sumikat ang araw. Kaya maaaring makahanap sila ng impormasyon tungkol sa lihim na bunker sa headquarters sa tulong ni Terenzio. Sa labas, natagpuan ni Laura si Macho na walang malay sa banyo. Lumalabas na ang sugat sa kanyang palad ay naimpeksyon at nagdulot ng blood poisoning. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang kanyang kilos kanina. Upang malutas ang problema, kailangan nilang putulin ang nahawa ang bahagi. Sinabi ni Laura na kaya niyang gawin ang operasyon sa Brussels kung makarating sila sa ospital. Gayunpaman, kung wala si Macho, hindi kayang pulapigin ni Sylvie ang eroplano ng mag-isa. Akiusap ang mga pasahero kay Sylvie dahil siya na ang pinakamalapit na piloto sa kanila, ngunit alam niyang helicopter lamang ang kaya niyang pulapigin. Ipinaunawa ni Horst na kung hindi siya kikilos, mamamatay silang lahat. Dahil dito, pinanood si Sylvie ng ilang video kung paano magpalapag ng eroplano. Ngunit nang siya na ang gagawa, nagpanik siya. Biglang nagkaroon ng malakas na turbulence at naghanda ang lahat sa pinakamasamang mangyayari. Sa huli, nakapag-landing sila kahit medyo mag-alaw, ngunit bukod doon, ligtas ang eroplano at ang mga pasahero. Nagpalakpakan ng lahat para kay Sylvie at sandaling nagdiwang sa gitna ng sakuna. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at hinati ang sarili sa 3 grupo para sa iba't ibang gawain. 2 lalaki ang nanatili sa paliparan upang mag-refuel. Sina Zara, Laura, at ang kanilang grupo ay dinala si Macho sa pinakamalapit na ospital habang sina Terenzio, Ayes, at isang lalaking nagngangalang Rick ay pumunta sa NATO headquarters. Sa ospital, nakakita sila ng napakaraming bangkay na nakaharang sa mga pasilyo. Mukhang nabigyan ng babala ang mga tao bago sumikat ang araw at sinubukan nilang iligtas ang kanilang sarili. Inutusan ni Laura ang lahat na huwag pansinin ang kaguluhan at mag-focus sa pagliligtas kay Macho. Kasabay nito, pinuno ni Zara ang kanyang bag ng mga gamot para sa kanyang anak at para sa iba. Samantala, sa NATO headquarters, ipinakita ni Terenzio ang conference room kung saan niya unang narinig ang tungkol sa sakuna. Dahil kulang na sila sa oras, hindi nila masuri ang lahat ng dokumento kaya naisip ni Rick na tingnan ang surveillance footage. Habang wala si Rick, inasar ni Terenzio ang pinagmulan ni Ayes at nag-away sila. Hindi sinasadyang nataman ni Terenzio si Ayes, dahilan upang mawalan ito ng malay at damyugo ng malala. Sa ibang lugar, nakakita si Rick ng recording kung saan pinag-uusapan ng mga opisyal ang isang bunker sa ilalim ng isang dam sa Bulgaria. Ang pangalan ng lugar ay Star 17, ang parehong narinig nila sa radyo ilang oras na ang nakalipas. Bago siya makabalik sa kanila, nilapitan siya ni Terenzio at sinabing umalis na si Ayes. Nakita ni Rick sa screen ang katawan ni Ayes na nakahandusay sa dugo, ngunit natakot siyang magsalita. 30 minuto bago sumikat ang araw, sumakay na ang lahat sa eroplano. Hindi pa ganap na maayos si Macho ngunit mas bumuti na ang kanyang pakiramdam matapos ang operasyon. Sinabi ni Terenzio na umalis si Ayes gamit ang sasakyan bago sila, ngunit hindi na nila siya mahihintay pa. Mabigat ang loob ng lahat habang pinapaandar ang eroplano nang biglang may sasakyang huminto sa harap nito at bumaba si Ayes. Sa sumunod na eksena, si Terenzio ay pinususan sa Avionics Bay. Sinabi ni Sylvie na kung hindi gagana ang plano sa Bulgaria, wala na silang sapat na gasolina o oras para makarating sa ibang destinasyon. Paglapag nila, dapat handa ang lahat dahil 20 minuto lamang ang mayroon sila upang makarating sa bunker.
Habang nasa banyo si Ayes, inatake siya ng seizure. Tumagal ito ng ilang segundo at inakala niyang dahil ito sa labis na pagkawala ng dugo, ngunit hindi niya ito sinabi sa iba. Paglabas niya, tinanong siya kung ano ang gagawin kay Terenzio. Ayaw niyang hatulan ito ng kamatayan kaya pinayagan niya itong sumama sa kanila sa bunker. Makalipas ang ilang sandali, lumapag sila sa isang paliparan sa Bulgaria at nahati sa dalawang grupo na sumakay sa magkaibang sasakyan. Si Sylvie ang nagmaneho ng unang sasakyan at nanguna, habang si Ayes ang nagmaneho ng pangalawa. Sa daan, muli siyang inatake ng seizure na naging sanhi ng aksidente. Malayo na ang unang sasakyan at wala na silang paraan upang makahabol sa maikling oras. Sa isang intersection, kumaliwa si Sylvie at nakarating sa isang bahagyang bukas na gate. Sinubukan itong hawakan ng isang pasahero ngunit tumilapon siya dahil sa kuryente. Bukod pa rito, napag-alaman nilang kailangan nilang patuloy na pindutin ang isang button upang manatiling bukas ang gate. Upang makabawi, nag-alok si Terenzio na maghintay sa labas habang papasok ang grupo. Bago umalis, pinususan siya ni Sylvie sa isang poste upang hindi siya makapagtaksil. Ibig sabihin, makakalaya lamang siya kapag dumating ang kabilang grupo. Samantala, kumaliwa ang grupo ni Ayes sa intersection at nakarating sa kaparehong gate mula sa kabilang bahagi ng dam. Gumamit sila ng kanilang mga damit upang makaakyat at makapasok. Sa huli, nakarating ang lahat sa pasukan ng bunker kahit na magkaiba ang dinaanan nila. Tinanggap sila ng mga sundalo at pinapasok, sinasabing ligtas na sila roon. Iniwan si Terenzio sa labas, humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Nang sumikat ang araw, tumayo siya at hinarap ito, hinahamon na gawin ang makakaya nito. Sa huli, siya rin ay namatay. Upang malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa mga nakaligtas na pasahero, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell upang updated ka kaagad sa ating mga upload. E-comment mo na rin kung anong gusto mong movie ang susunod nating i-recap.